Si Amber, isang babaeng 29 anyos na galing sa Singapore at kasalukuyang naiinis dahil kailangan niya makipag-deal sa kung sino para lamang sa custody ng mga pamangkin. Hindi niya rin mapaniwalaan ang ex-husband ng Herodes na ididil niya. Ang illegally ex-husband niyang siyang dahilan kung bakit niya pinili na magtrabaho sa Singapore ng ilang taon. Sa kasamaang palad kasi, naaksidente ang sinasakyang eroplano ng kanyang ate at bayaw nung pumunta ang mga ito sa Paris para sa 15th anniversary ng mga ito. Pauwi na sana ang mag-asawa mula sa bakasyon na mag-crash ang eroplanong lula ng mga ito. Ano? Attorney Lubangco? Kailangan ko makitira sa bahay ng kaibigan ni Kuya Mauro. Hindi ba talaga pwedeng kunin ko na lang ang mga bata sa tito nilang Lasengo? Nakataas ang kilay na sambit ni Amber. Inis siya sa kaharap na abogada. Halos isang buwan na siyang nakikipaglaban para sa kustodiya ng mga pamangkin. Samantalang siya'y nag-iisang kapatid ng nanay ng mga ito na si Amanda. Hindi naman sa bahay ng kung sinong kaibigan lang, Miss Rivera. Sa bahay ni Mr. Lior Graves katitira dahil nasa kanya ng mga bata ngayon. Pagtatama ng abogada, sumimangot siya. Nako, attorney. As if naman na better option ang bahay ng lalaking yun. May sarili naman akong bahay. Hindi nga lang malaki kagaya ng bahay ni Lior pero alam ko magiging maayos sa mga pamangkin ko doon. At saka sino ba yung Lior na yan? Hindi naman niya kapatid si Kuya Mauro. Ako tong kadugo ng ate ko. Hindi ba sapat yun para sa akin mapunta ang mga bata? Unfortunately, kahit anong gawin nating dalawa, kasama si Mr. Lior Graves sa mga taong pinag-iwanan ng mga kliyente ko ng mga anak nila. Sa pangangalaga mo at pangangalaga ni Mr. Graves, iniwan ng ate mo at ang asawa niya mga bata kaya dapat lang na magsama kayo sa iisang bubong para tumayong mga magulang ng triplets. Ay, may jet lag pa ako, attorney, pero mas lalong sumasakit ang ulo ko sa'yo. I'm sorry, Amber. Ano namang nasabi ng lalaking yun tungkol sa pagtira ko sa bahay niya? He's cool with that. Sa katunayan, hinihintay ka na nila sa bahay. Minabuti ko lang na papuntahin ka muna dito para naman alam mo na hindi mo pwedeng iuwi ang mga pamangkin mo sa apartment mo, katulad ng ginawa mo ng 1 linggo. Alam mo, attorney, okay lang naman kasi sana kung sa puder ko na lang ang mga pamangkin ko. Ako naman ang kadugo eh. Hindi ko naman babawal lang bumisita si Lior, pero hindi. Parang ang gusto pa yata ni ate at kuya magsama kami ni Lior sa isang bubong. Puno ng sama ng loob na sabi ni Amber. May masama ba kung magsama kayo sa isang bubong? Ang sabi sa will, kailangan lang naman yun hanggang sa tumuntong sa hustong edad ng mga bata. Naunawaan ko mga kliyente ko dahil gusto nilang maranasan pa rin ng mga anak nila ang may kasamang nanay at tatay sa bahay kahit wala na sila. Napabuntong hininga na lang si Amber dahil mukhang kahit ano pang sabihin niya, hindi siya mananalo. Fine, I'll do it. Nagpasalamat ang abogada at nakipagkamay sa kanya. Alam ni Amber na siya ang mas may karapatan dahil kapatid siya ng ina ng triplets at kaibigan lang ni Mauro ang Lior na yon. Ngunit dahil sa last will na hawak ni Attorney Cynthia Lubangco na iniwan na mag-asawa, naging komplikado ang lahat. Nagmaneho na lang siya papunta sa bahay ni Lior Graves, ang lalaking pinakakainisan niya sa buong mundo. Buwisit ang lalaking yun. Hindi ko maunawaan kung bakit siya nakipaglapit sa mag-asawa sa mga panahon na wala ako sa Pinas. Naisaloob na lang ni Amber. Nawala ang anumang inis niya sa mga nangyayari nang salubungin siya ng triplets habang nasa gate pa lang siya. Tita Amber! Sigaw ni Clint ang bunso sa triplets. Kasalukuyan naglalaro ng basketball ang mga pamangkin niya sa malawak na bakuran ng bachelor na si Lior Graves na makita siya ni Clint. Agad na binitawan ng mga bata ang bola at tumakbo ang triplets papunta sa kanya. Ang ganda-ganda ng tita namin! Saad ni Calvin na siyang panganay sa 3. 7 taong gulang na ang triplets kaya marunong nang mambola ang mga ito. Tumawa na lang siya saka sinalubong na yakap ang 3. Oh gosh, na-miss ko kayo. We miss you too, tita. Lalo naging mahigpit ang yakap sa kanya ni Clayton nang sabihin yon. Kumusta kayo dito? Halos 1 linggo ko rin kayong hindi nakita. Masaya naman kami, tita. Naglalaro kami lagi tsaka kumakain na masarap. Ang gagaling ng chef ni Tito Lior. Hindi na siya nagtaka na may sariling chef ang lalaki. Kahit sino naman yata kayang bilhin ng bilyonaryong si Lior. Ayos lang na maging lasenggo ito, mapera kasi. Nasaan na yung Tito Lior nyo? Miss me? Napalingon siya sa gate kung saan nanggaling ang boses ng lalaking naka-shades
at akala mo'y modelo ng polo na hantad ang dibdib. At ang tangang sistema niya parang gustong lumapit sa lalaki para ayusin ang polo nito. Anong na-miss? Manigas ka. Araw-araw kita nakikita sa video call nito mga nakaraang linggo dahil sa mga bata. Pabulong niyang sagot sabay irap. Hanggat maaari, ayaw niyang nag-aaway sila na lalaking ito sa harap ng mga bata. Nakakatuwa naman. Sa inaba ng taon na hindi tayo nagkita at nagkasama. Para ka pa ring asawa ko magsalita sa akin. Automatikong pamumula ng tenga ni Amber. Pabulong nang di na sinadyo ni Lior pero sa tapat ng kanyang tenga. Pwede ba huwag mo kong simulan? Bahagya niya itong itinulak. Yung annulment natin, hanggang ngayon ba wala pang progress? Naalala niyang tanong. Nagkibit balikat ang lalaki. Kung meron na, edi sana may email ka natanggap. Sarkastiko nitong wika. Anyway, where's your thing? Dito ka natutuloy, di ba? Hindi pa sumagot si Amber. Nagpunta na sa kotse niya si Lior. And just like the old days, kinuha ang mga gamit niya at binuhat. Sa sandaling naging abala ng lalaki sa mga bagahe niya ay malaya itong napagmasdan ni Amber. Still the man she loves. Nakasuot ng hapit na gray shirt at kupas sa maong pants. Mahilig magpantalon si Lior kahit nasa bahay lang. Naalala tuloy niya yung mga panahon na, bakit ba niya kailangan pang alalahanin yun? Tapos na yun. At si Lior ang tumapos noon. Kids, laro muna kayo ulit. Mag-uusap lang kami ng tito ninyo. Sambit niya sa mga bata. Mabilis sa sumunod ang tatlo kaya nakapamewang na niyang hinarap ang alcoholic na si Lior. Hindi mo ba talaga ibibigay sa akin ng mga pamangkin ko? Yun na lang ang paraan para hindi na kami makatira dito sa bahay mo. I-give up mong custody sa mga bata na binigay sa'yo nila Ate Amanda at Kuya Mauro para lahat tayo masaya, Lior. You mean, para masaya ka na? Alam ko namang ayaw mo na sa akin, Amber. Pero hindi ibig sabihin nun, papayag na ako mawala sa akin ng mga anak ni Mauro. Kaibigan ko siya at sa akin niya ibinili ng mga anak niya. Puwes, hindi lang ikaw ang pinagbilinan, ako rin. At kadugo ko sila. Tinitigan lang siya ni Lior, saka siya inimbita sa loob ng bahay. Pumasok ka na sa loob. Doon muna ako awayan. Napabuntong hininga na lang si Amber saka sumunod sa lalaki, na natiling naglaro ang mga bata sa labas. Gusto niyang mangunsume na makita ang sala. Ang gulo naman ng bahay na to. Malaking hanok-nuka naman ang gulo. Reklamo niya habang pinupulot ang mga kalat na makita niya. Hindi naman yon mga gamit lang ng mga bata. Mas lamang ang mga kalat ni Lior. Mga lata ng alak at mga balat ng chips. Pasensya ka na at kakalis lang ng katulong ko. Kaya nga ako nasa labas kasi hinabol ko siya. Pero buti na lang nandito ka na. Ikaw naman ang dating naglilinis dito sa bahay natin, di ba? Inis na tinaliman niya ng tingin si Lior. Paanong tatagal sa bahay na tong katulong? Minuminuto yatang dapat linisan. At saka pwede bang manahimik ka sa kakabanggitan na kalipas? Ganon talaga, may nakatira kaya makalat. Kaya nga mabuti na lang dumating ka na ulit. Hindi naman maiiwasan na mabanggitan na kalipas. May nakaraan tayo eh. Agad nag-init ang ulo ni Amber sa narinig. Anong ibig mo sabihin? Gagawin mo na naman akong maid dito sa bahay mo? Kailangan ba kitang bayaran? May demonyo nang bumubulong kay Amber na sakalin si Lior ngayon. Pero hindi siya nakikinig. Ayaw niya makapatay ng tao at mas lalong malayo sa mga pamangkin niya. Hindi ako nagkaroon ng degree sa designing para lang maging maid mo, Mr. Lior Graves. Napapitlag na lang si Amber nang tumawa na malakas si Lior. Yung tipo ng tawang mapupugutan na ito ng hininga. No, my wife. You're too cute to be my maid. Binibiro lang kita. Isa pa, baka hindi ko kayanin ang rate mo. I heard you're rolling internationally now. Inirapan niya ito. Hindi raw kayang rate niya samantalang alam niyang multi-billion ang halaga ng net worth ng lalaki. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, Lior. Naaksidente ang ate ko at ang best friend mo 2 months ago at nagtataka ako kung bakit sa ating dalawa ibinigay ang custody ng mga bata. Ano bang ginawa mo para mangyari yun? At saka ano bang pakialam mo sa pamilya namin, ha? Sundin na lang natin ang last will ng ate mo at ang best friend ko. Dahil yun ang makakabuti sa mga bata. Hindi mo naman ako kailangang gustuhin muli. Pero hindi ko sinasarang puso at buhay ko sa'yo. Obviously, lasing ka na naman. Pwede ba mag-usap na lang tayo kapag wala ng tama yung utak mo? Hindi ka nakakatuwang kausap. Hanggang ngayon ba, galit ka pa rin sa akin? Hindi ako galit sa'yo dahil sa kahit anong dahilan. Obvious naman na hindi ka magandang father figure para sa mga pamangkin ko. Hindi sila lalaking maayos sa puder mo. Ouch! Kung alam mo lang, binabawasan ko ng pag-iinom ko. Sagot ni Lior na sinundan nito ng pagsinok. That's good to know, but it's not good enough.
Kulang pa ang pagbabawas mo sa alak. At para sabihin ko sa'yo, kinakailangan ko lang talaga manatili sa tabi ng mga pamangkin ko para masigurong may magtuturo sa kanila ng tama. Ayoko talagang tumira dito, pero para sa kanila, pagtitiisan kita. Muli, hindi na naman pinatulan ni Lior ang patutsada niya. Ngunit inungkatan naman ito ang pangit nila nakaraan. Sigurado ka bang wala ka ng sama ng loob sa akin? Parang masama ang loob mo at kung naka5 taon na tayo nagsama noon, baka yung hindi ko pakikipagsiping sa iyo ang grounds na ibinigay mo sa korte. Namula ang mukha ni Amber. Bigla niya naalala ang araw na uhaw siya sa pagnanasa sa lalaking ito. Dahil sa alak, hindi na halos gumagana ang private part ni Lior. Ayos naman sila noon. Naging alcoholic lang ang lalaking, eksaktong nagpakasal sila at namatayan ito na magulang. Tama ng ungkatan sa nakaraan, pwede ba? Nagkataon lang na matalik mong kaibigan ng bayaw ko kaya nagkakilala tayo dati. Tapos ng istoryang yun. Seryosong aniya sa lalaki. Dahil sa bayaw kaya niya nakilala si Lior. Nang panahon na umaakyat ng ligaw sa atin niyang bayaw niya, minsan kasama si Lior at tulad sa mga romance novels, unang kita pa lamang nila, may connection sila. Hindi ko alam kung paano gagawin yon, pero susubukan ko. Sagot na lalaki. Tinalikuran na niya si Lior pagkatapos. Ang kwarto mo yun pa rin, wala namang umuko pa. Sabi ni Lior pero hindi na niya ito nilingon pa. Noong maging workaholic si Lior, nag-decide si Amber na ipahati ang kwarto nilang mag-asawa. Hindi rin kasi ito halos makausap at hindi umuuwi. Those were the days na inakala niyang magiging matiwasay ang lahat sa kanila pero hindi pala. Ang buhay napakaraming paraan para sorpresahin ka. But come to think of it, hindi ako magkakaroon ng magandang career kung hindi nagkaganon si Lior. Baka hanggang ngayon, manatili akong housewife niya. Pero ang sakit pa rin isipin na wala siyang pakialam noon sa desisyon kong hiwalayan siya at umalis. At muli, sa isiping yon, ay napaluha si Amber. Nakatulugan na niyang isipin, sanay na siya. Kinaumagahan, inasikaso na rin niya mga pamangkin. Nagsimula na rin siya magluto ng ulam na sinigang pagkatapos niya makahanap ng mga sangka para doon. Ano po lulutuin mo, tita? Tanong ni Clayton. Sinigang. Nagbuni ang tatlo dahil alam niyang paborito iyon ng mga ito. Teka nga, nag-lunch na ba kayong tatlo? Opo, tita. Sagot ni Calvin. Ano kinain niyo? Chicken and pasta. Next week pa raw po kasi bibisita yung chef, kaya fast food muna kami this week. Nilingon ni Amber ang basurahan dahil sa sinagot ni Clint at nakita niya nga doon ang pinagkainan ng mga bata mula sa isang sikat na fast food. Yan ba yung lagi niyong kinakain? Opo, sarap nga tita eh. Clayton, okay lang ang fast food kung minsan. Masamayan kung palagi yung kinakain kasi kailangan yung kumain ng masustansya. Tita, di ba masustansya naman po yung chicken sa pasta? Hirit ni Clint. Kapag palaging prito, masama na yon. Sige na, magugas na kayo ng katawan at kamay. Tatawagin ko na lang kayo kapag dinner na. Nagpaunahan na nga ang mga bata papunta sa banyo sa kanya binalikan ng niluluto niya. Pero halos mapatalon siya sa gulat nang madatnan si Lior sa tapat ng kalan at nakatambay sa tapat ng niluluto niya. Anong ginagawa mo dyan? Ang bango kasi, para akong tinatawag ng niluluto mo. Napairap na lang siya sa sinabi ng lalaki. Magbanlaw ka na rin, ang lakas ng amoy ng alak sa'yo. Kakain na. Yes, ma'am. Hindi naman si Lior ang tipo ng lasenggo na palaging wala sa sarili at bayolente. Saksi naman siya sa galing ni Lior sa pagdadala sa pagiging lasenggo nito. Ang problema lang, napabayaan siya nito dati. Bumaba ang 4 na lalaking kasama niya sa bahay na maayos na mga damit. Hindi na rin niya maamoy ang alak sa presensya ni Lior. Kain na. Kumain nga ang 4 na maayos. Walang nag-iingay. Lahat pawang abala sa kinakain. Kinuha niyang pagkakataon na yon para magpaalam. Uuwi muna ako sa bahay ko Kailangan ko ring maligo. Ang nadala ko lang dito yung mga damit kong pantrabaho. Dito ako dumiretso kasi pagkagaling ko kay attorney kahapon. Babalik na lang ako mamaya. Hindi ka nakakain? May mga damit ka pa naman na pambahay dito. Hindi naman nagbago ang katawan mo. Pinasadahan ng tingin ni Lior ang katawan niya. Nag-init bigla si Amber kaya tumikhim siya. Hindi na ako kakain. Hindi ko na masusuot ang mga lumang damit na nandito kahit napalabhan mo pa. Hindi na ako dating Amber Lior. Marami na nagbago. Nasa bahay ko ng comfort ko.
Sandaling nagkatitigan sila bago umiling si Lior. Ay, ang sarap pa naman po ng luto nyo, tita. Untag sa kanila ni Clayton. Babalik na si tita ha. Sandali lang ako, may kakausapan din akong clients kasi naiwan kong laptop ko. Huwag ka nang umalis. Tawagan ko ng staff ko. Magdadala na siya dito ng mga damit mo at laptop. Everything that you need, kaya nila yon. What? Hindi mo naman kailangan gawin yun. Siniguro kung magugustuhan mo mga damit na binili niya para sa'yo. Just stay here, kumain ka na. Nasa tinig ni Lior ang hindi ito tatanggap ng hindi bilang sagot. Gusto niya pa sana magmatigas ngunit hindi na rin siya nakaangal na makiusap na sa kanya mga bata. Mahal na mahal niya mga pamangkin niya kaya hindi siya makahindi kapag ang mga ito na nakikiusap sa kanya. Tita, do you have a boyfriend na po ba? Isang umaga habang kumakain sila ng almusal ay tanong ni Clayton. Ha? Boyfriend? Bakit mo naman natanong? Aniya sa pamangkin. Sa gilid ng mga mata niya ay nakita niyang nakasilip sa kanya si Lior. Kasi po, nag-usap kami kahapon. Sabi namin, baka istorbo kami sa inyo po. Kung may boyfriend na kayo, hindi niyo kami dapat intindihin pa. Si Calvin ang tumugon. Ano? You can have your own kid po. Okay na kami kay Tito Lior at wala na raw po siyang plan na mag-asawa. Automatikong napasulyap siya kay Lior. Tumalim ang tingin niya rito. Ngunit ang lalaki, hindi yata talaga marunong makiramdam sa iritasyon niya dahil nakukuha pa siyang abutan ng kanin. Ayoko na ng rice, salamat. Come on, hindi mo naman kailangan mag-diet dito sa bahay. Kumain ka lang na kumain. Ayoko na nga. Tita, payat ka na masyado. Kain ka pa po. Pagpupumilit ni Calvin sa kanya. Kaya nga. Sang-ayon ni Lior. Please Amber, eat some more. Napabuntong hininga siya sa kinuha ang iniaabot ni Lior. Nakita niyang napangiti ang lalaki. Akala ni Amber, doon na matatapos ang engkwentro niya kay Lior dahil ang buong akala niya, regular namang papasok sa opisina ang lalaki. Kaya laking gulat niya nang biglang naghahanda ng mga pamangkin niya kinabukasan para sa gala. Saan ang punta niyo? Tanong niya sa mga pamangkin habang magulo pa ang buhok. Bakasyon ngayon sa school ng mga bata kaya alam niyang hindi kaugnay sa pag-aaral ng mga bata ang lakad na yon. Magda-diving lesson po kami, sagot ni Clayton. Diving lesson? Saan naman? Sa Tingloy. Ano? Dadali mo mga bata sa Batangas? Bakit? Bakasyon naman eh. At saka tama-tama lang ang dating mo dito. Makakasama ka. Sasama ako dahil alam kong pababayaan mo lang ang mga bata. Be my guest. Ano kids, ready na ba lahat? Bali walang ani Lior. Sabay-sabay na masiglang sumagot ang mga bata saka nagpaunahan papunta sa sasakyan ni Lior. Grab something, kahit underwear na lang. Hintayin ka namin sa kotse. Ang unpredictable mo talaga, ano? Compliment ba yan? Mukha ba ako natutuwa sa'yo? Excited ang mga bata. Tara na, mamaya mo na ako awayin. Hindi ka ba lasing? Baka mamaya hindi na tayo makarating sa Batangas Port. Ano bang tingin mo sa akin? Laging lasing? Hello, wala namang oras na hindi ka nakikitang umiinom. Correction, nung unang pagkikita natin hindi ako lasing noon. Kasi bata ka pa noon. Regardless, isa pa. Hindi naman ako sira ulo para ilagay ang mga buhay niyo sa alanganin. Doon tok na ganun ako kasama para ipahama kayo ng mga bata. Binigyan niya ng benefit of the doubt ang lalaki at saka umakyat sa kwarto niya para magdala ng maisusuot. Alam naman niyang kaya maglustay na malaking pera ni Lior para sa maiksing bakasyon na yon, kaya hindi siya nag-abalang maghanda ng babaunin nila. At tama siya. Biniling lahat ni Lior ang mga request ng mga pamangkin niya. Huwag mo naman sanang pagbigyan ng mga bata. May spoiled ang mga pamangkin ko. Kapag ibinigay mo na sila sa akin, baka mahirapan ako sa kanila. I don't care. Wala naman akong balak na ibigay sila sa'yo. Ibubukas pa lang ni Amber ang bibig niya na magpatuloy si Lior. I have a better idea. What's that, Tito Lior? Inosenteng tanong ni Calvin. Naging interesado tuloy ang mga kapatid ni Calvin. Pag-uusapan muna namin yan ng Tita Amber nyo. Kain na kayo dyan, okay? Okay po, Tito. Masunurin talaga si Clint at nakakatuwang ang mga kuya nito dahil sumusunod kay Clint na bunso. Anong better idea ang sinasabi mo, Lior? Nginitian lang siya na lalaki saka sumagot. Don't be too excited. Sasabihin ko rin sa'yo kapag nakarating na tayo sa Tingloy. Hindi ako excited, no? Sinupil ni Amber ang kuryosidad sa sasabihin ni Lior.
Ayaw niyang isipin ng lalaki na at siyang malaman ang better idea na sinasabi ng binatang kinaiinisan niya. Nakarating sila sa resort ng tulog na mga bata. Gigisingin sana ni Amber ang mga ito nang pigilan siya ni Lior. Hayaan mo na sila matulog. May pag-uusapan tayo, di ba? Pinanood niya lang si Lior nang buhatin nito isa-isa ang mga bata papasok sa villa na nirentahan nito. Naghintay siya sa labas ng villa dahil akala niya doon sila mag-uusap. Kaya nagulat siya nang buhatin din siya ng lalaki. Lior, ano ba? Ibaba mo nga ako! Halos pabulong niyang reklamo sa lalaki dahil ayaw niyang magising mga bata. Ngunit kahit pabulong yun, ilang beses niyang pinalo ang balikat at likod ni Lior. Ibinabalang siya ni Lior nang nasa loob na sila ng isang malaking kwarto. Stay put, Amber. Kaya kong maglakad. Bakit mo ako binuhat? Alam kong hindi ka sasama sa akin dito sa loob ng kwarto na to, kaya binuhat kita. I hate you. Wala akong pakialam. Ang mahalaga sa akin ngayon ay ang kapakanan ng mga bata. For once, pwede bang magkasundo naman tayo? Para sa kanila. Yan ba yung better idea na sinasabi mo? Gusto mo magkasundo na lang tayo para sa mga pamangkin ko? Narinig ba sinabi ko? Pamangkin ko ang mga bata ngayon. Kaibigan ka ni Kuya Mauro, yes. Pero ako ang kadugo nila. Alam na alam ko na yan. Pero hindi ko nga pwedeng ipaubaya sa iyo mga bata. Dahil ibinilin din sila sa akin ng parents nila. Ikaw at ako ang gusto nilang mag-alaga at magpalaki sa mga bata. Gusto ko lang natuparin ang hiling nilang dalawa. Kung nasasaktan ka pa rin sa nagawa ko sa'yo noon. Sana mapatawad mo ako. Alam kong kahit gaano pa kagandang intention ko sa ginawa kong pag-iwas sa'yo. Hindi mababago na ng katotohanan na nasaktan kita. Yun ang pinagsisisihan ko. Yung nasaktan kita. Kailangan ko na bang matouch sa sinabi mo? Gusto mo bigla na lang akong bumalik sa dati? Yung babaeng naniniwala sa lahat ng sinasabi mo? Yung tanga na antas ang tingin sa'yo? Tinitigan siya ni Lior na mataman bago sumagot. No, gusto ko lang ng pagpapatawad mo para makapagsimula tayo muli bilang tatay yung magulang na triplets. Alam kong malakas at hindi mo talaga ako kailangan. Pero ang mga bata kailangan ako. They needed a father. Lumaki si Mauro na walang tatay kaya alam kong hindi niya magugustuhang maranasan din yun ng mga anak niya. Kailangan nila ng ama. Alam ko hindi ako perpektong lalaki pero sa tulong mo, alam ko magiging mabuti akong ama sa kanila. Tulong? Anong tulong ang pinagsasasabi mo? Let's try again. Buuin natin ang pamilya na inagaw sa mga bata ng aksidenteng nangyari sa ating mo at sa kaibigan ko. Hindi maintindihan ni Amber pero sa parting yun ang argumento ni Lior, tila ba nagkakaisa sila. Iyon din naman ang gusto niya para sa mga bata. Ang magkaroon pa rin ng mga ito ng pamilya. At alam niyang napakamakasarili niya para alisin si Lior sa mga buhay ng mga bata dahil lang sa sama ng loob niya sa lalaki. Sabihin mo sana sa akin kung paano mo ako mapapatawad para magawa nating maging mabuting magulang sa mga bata. Ayoko ng pakisama na lalaking binaliwala ko nun. Iyon lang sa ngayon ang kaya niyang sabihin kay Lior dahil iyon ang totoo. Habang kumakain sila ng hapunan sa restaurant ng resort, ay sinurpresa siya ni Lior dalang isang kumpol ng bulaklak. Namangha ang triplets. Wow, Tito Lior! Ang sweet niyo naman po kay Tita Amber! Bulalas si Clint. Sabi ko na, crush ni Tito si Tita. Si Clayton yun. Magkakaroon na tayo ulit ng mommy at daddy. Oo nga, Kuya Calvin. Sang-ayon ni Clint sa pinakakuya nila ni Clayton. Hindi naman magawang kontrahin ni Amber ang kasiyahan sa mukha ng mga pamangkin niya, kaya ngumiti na lang siya nang tanggapin ang mga bulaklak na bigay ni Lior. Nagsimulang hapunan na masaya ang triplets kaya nahawa na rin sila ni Lior sa mood ng mga bata. Hanggang sa magpaalam si Lior sa mga pamangkin niya. Guys, alam niyo naman di ba na dati kong jowa tong si Tita Amber niyo? Jowa? Ano? Ikaw kung ano-anong tinuturo mo sa mga bata ha? Nalilisik ang mga mata na aniya sa lalaki. Tumawa si Lior, ganun din ang triplets. Boys, okay lang ba sa inyo na ligawan ko tita nyo? Iisang sagot ang tatlo. Oo naman po, Tito! Sabi ni Calvin. Gusto na po namin mag-asawa si tita para hindi na po siya mag-iisa. Oo nga, Clint, no? Mas okay pati kung si Tito Lior ang magiging asawa ni tita. Doon na tayo titira sa bahay ni Tito at palagi na tayo makakapag-basketball. Sagot ni Clinton. Napangiti si Lior. Siyempre mga bata, hindi alam na mga ito na kasal pa rin sila ni Amber hanggang sa mga oras na yon.
Thank you, boys. Magsa-celebrate talaga tayo pag napasagot ko yung tita nyo. Hindi naman inaasahan ni Amber na pipisilin ni Leo ang ilong niya. Ganoon na ganoon ito sa tuwing naglalambing noon kaya natigilan siya, kasabay ng malakas sa pintig ng kanyang puso. Ulila na sila ng ate Amanda sa mga magulang, kaya nang mamatay sa plane crash ang kapatid niya, halos 3 buwan na nakakalipas, ay wala na siyang ibang pamilya kundi ang triplets. At ngayon sabit si Lior sa pamilyang naiwan sa kanya. Wala na nga yata talaga siyang ibang opsyon kundi ang tanggapin ng kapalaran at muling buksan ang puso't isip niya para sa binatang minsan niyang hinangaan at minahala. Dahil gusto silang bigyan ng triplets ng oras, nauna na mga ito sa villa na inupahan ni Lior. Doon naglaro sa pulang 3 habang binabantayan ng mga staff ng resort. Pasensya ka na kung kinailangan kong ipaalam sa mga bata. Ayokong magulat sila kapag nilalambing kita. At tingin mo talaga papayag akong magpalambing sa'yo, no? Pinaglalaroan mo ba talaga ako, Lior, ha? Tell me, kulang pa ba yung ginawa mo noon? Aren't you satisfied yet? Please, Amber, let me make it right this time. Sinabi ko na sa'yo na hindi na ako makikisama ulit sa'yo. Asikasuhin mo ng annulment natin para legal na tayo makapaghiwalay. But I do love you. Komplikado lang talaga ang sitwasyon noon kaya pinili kong iwasan ka. I will play along. Sasakyan kung gusto mong bahay-bahayan para sa mga bata. Pero hindi na ako magpapautos sa'yo. Ako? Mahal mo? Oh, please. Huwag mo akong patawanin. Hindi nabubuo ang pagmamahal overnight, kaya hindi ako maniniwala sa'yo. That's fine. Wala naman akong balak na kumbinsihin ka. Pero nagpapasalamat ako sa pagkakataon na ibinigay mo para makabawi ako sa'yo. Kunutan noon ni Amber na maglahad sa kanya ng kamay si Lior. Ano na naman pakulo mo? Just trust me, okay? Hindi kita ipapahamak. Napasubo na rin naman siya sa sitwasyong yon. Sumama na lang siya kay Lior. Sumakay sila sa isang private yacht at naglayag sa dagat na nasa paligid lang ng Tingloy habang umiinom ng champagne. Alam ko naging busy ka sa trabaho mo nung nasa akin ng mga bata. Kaya dapat lang na mag-relax ka ngayon. Pwede ko manghawakan ng balikat mo? Anong gagawin mo? Itutulak mo ko? Ang lakas ng tawa ni Lior. Silly. Bakit naman kita itutulak dyan sa tubig? Eh di bigla ka nang nag-transform bilang sa Ursula. Pinalisikan niya ng tingin na lalaki. Biro lang. Sobrang ganda mo namang Ursula. Wag mo na akong utuin, please. Hindi ka ba sanay na sinasabi ang maganda? Alam ko madami kang naging maliligaw doon sa Singapore. Andyas lang nakakaalam kung gaano ako nagingit-ngit noon kapag ibinabalandra ka sa publiko ni James. Nababasa ni Amber sa mukha ni Lior na totoong inis ito sa dati niyang manliligaw, pero binaliwala niya lang ang epekto noon sa kanyang sistema. Sobrang saya ko na hindi mo sinagot kahit isa sa kanila. Salamat sa'yo. Nagkaroon ako ng trust issues kaya wala akong lalaking inuuhan. Hindi na hinintay ni Lior na pumayag siya mahawakan nito dahil basa na lang nitong minasahe ang balikat niya. Tigilan mo nga ako. Reklamo niya sa lalaki habang sinusubukang umiwas dito. Teka lang, bago pa mauwi sa away yung usapan natin, hayaan mo na ako masahihin ka, okay? Hindi na nga siya pumalag. Sa lapad ng kamay ni Lior, talagang nasarapan siya sa pagmamasahe nito. Nagkaroon tuloy ang binata ng pagkakataon na mabulungan siya. Napakalambot talaga ng balat mo. As if naman na hindi mga modelo mga ex mo. Magagaspang bang mga balat nila? Hindi naman, but there's no one like you. Nang mahawakan kita sa unang pagkakataon, hindi na agad kita nakalimutan. Talaga? Naalala mo pa yon? Oo naman. Ang daming kwento ni Amanda tungkol sa'yo. Kaya nga bago pa kita makabunggo nun sa mall, kilala na kita. Kinukwento ko ni ate sa'yo? Palagi. Mula na naging kaibigan ko sila ni Mauro, wala na siyang ibang bukang bibig kundi ikaw. Magaling ka raw sa school, matalino, maganda. At lahat napatunayan kung totoo nung mas nakilala kita. Subaybayan kita dahil sa daldal ng ate mo. Mas napahanga mo pa nga ako nung nakapasok ko sa Empire Designs. Sabi ng ate mo, pangarap mong maging interior designer doon. Now, you're getting international clients. Di mo alam kung gaano ka kasaya para sa'yo. Paano mo nalaman ng mga yan? Because I invested in Empire. Best decision ever. Ang galing-galing mo sa ginagawa mo. Hindi na niya ikinagulat ang sinabi ng lalaki. Nabalitaan niya nga kasing may malaking kumpanya ang nag-invest sa kanila. Hindi lang niya alam noon na si Lior pala ang malaking investor na yon. Pwede bang huwag ka na magpanggap na interesado ka sa akin?
Interesado naman talaga ako sa'yo. Nakalimutan lang kita sandali. Hinihingi ko ng tawad ngayon. Hindi nakatugon si Amber. Masama ang loob niya talaga kay Lior. Sa sobrang sama, ni hindi niya ito kahit kailan nilagyan ng label na mister o asawa. Sumandig siya kay Lior na magaan siyang yakapin ito. Hindi niya alam, baka pwede namang gawin niya yon kahit walang dahilan. Biglaan na lang na gusto niya muling masandigan ang dibdib nito. Habang binabagtas mo na mag-isang karera, namunti ko nang nakawin sa'yo nun. Nakatanaw lang ako. Hindi siya sumagot. Bagkus tila umantak ang puso ni Amber. Hindi sana niya ipupush ang lahat kung naging maayos sa asawa si Lior noon. Stop talking. Maigi pang yakapin mo na lang ako at baka mamaya maisipan ko lagyan to ng expiration. Mahinang tumawa ang lalaki, saka siya buong higpitan ni yakap. Siniksik pa nitong ilong sa kanyang leeg. Damis kong amoy mo. Si Amber ay napapikit nang maramdaman niya ang mabining halik ni Lior sa kanyang leeg. Hindi na niya kailangan na sabihin din dito. Alam nito na kahit siya, na-miss yun. Na-miss niya rin ang mga unang yugto ng pagmamahala nila ni Lior. Virgin pa ako, Lior. Hindi mo pwedeng gawin sa akin yung pinabalak mo ngayong gabi. Sabi niya sa asawa nang walang ano-ano may naramdaman siya sa bandang pang-upo niya. Wala akong binabalak. Ikaw itong maruming iniisip. Okay, expired na. Get lost. Bigla siyang humiwalay sa yakap. Nagreklamo si Lior. At kung hindi lang na-compose ni Amber ang sarili, siguradong tatawa siya sa itsura ng lalaki na animoy nagmamaktol na bata. Tara na, i-check na natin ang mga bata. Tumalikod na siya. Hindi na ako maglalasing. Napatigil sa paglalakad si Amber ngunit hindi siya lumingon. Hindi na ako inom ng alak. Papatunayan ko sa iyo na dapat nating ituloy ang naudlot natin noon. Mapait na napangiti si Amber. Ginagawa yan at hindi sinasabi. Mr. Alcoholic. Mula nga sa araw na yon, walang sawa siya nililigawan ni Lior. Hindi lang mga regalong ibinibigay sa kanya ng binata kundi oras. Binawasan na rin ito ang pang-aasar sa kanya at mas naging madalas ang pagtitig nito sa kanya na para bang siya lang ang nag-iisang babaeng nakikita nito. Hindi na rin ito umiinom ng alak ngayon. Mas gusto na nito makipagbonding sa kanya at sa mga bata. Hindi rin sila nawawala sa mga events sa school. Katulad sa araw na yon, Family Day, may mga palaro sa school ng mga bata. Sa mismong araw na yon ay inabutan sila ni Lior ng mga t-shirt. Nakaimprenta sa likod ang Salameda and Graves family. At sa harap ng mga t-shirt ay ang posisyon nila sa pamilya, kaya ang nasa t-shirt ni Amber ay ang salitang mommy. Bakit may pa-t-shirt? Required ba to? Tanong ni Amber kay Lior na nakasuot na ngayon ng t-shirt para sa daddy. Oo naman, ang ganda di ba? Opo, ang ganda-ganda. Masayang sagot ni Clint. Halata rin sa mga kuya nito na nagustuhan din nila ang family shirt nilang 5. Sa school, naglaro sila at nakipagtagisan sa ibang pamilya. Masyado yata silang competitive ni Lior, kaya ang dami nilang nakuhang premyo. That was fun. Kailan ulit ang family day? Masigla pa rin si Lior kahit napagod na sila sa maghapong paglalaro. Next year naman ulit. Parang gusto mo pa yatang mag-family day next month Saya-saya pala nito. Isa na naman yon sa mga nagpalambot sa puso ni Amber para kay Lior. Kahit kasi bilyonaryo na lalaki, ay mga simpleng bagay pa rin ang nagpapasaya dito. Kaya pala si Mauro, hindi pumapayag na hindi mag-leave sa trabaho kapag may mga events sa school. Hindi kasi ako nakakapunta sa ganito nung bata pa ako. Busy rin kasi lagi ang parents ko sa trabaho. Nakita niyang naiyak na naman ang mga bata nang mabanggit ang tatay ng mga ito. Kaya mga anak, promise ko sa inyo, katulad ng Daddy Mauro nyo, magiging present din ako palagi, sa kahit na ano. Sinugod na nga ng triplets ng halik ang tito ng mga ito habang nagpapasalamat. Gusto niya sanang makihalik pero pinigilan niya ang sarili. Kahit papano, tuloy ay naiibsan ng lungkot ng mga pamangkin niya sa bigla ang pagkawala ng mga magulang ng mga ito dahil sa pangakong yon ni Lior. Magmula noon, napadalas na ang pagtawag sa kanila ng mga bata ng mommy at daddy. Katulad ngayon na naiwan si Calvin sa bahay dahil may sakit ito, samantalang nasa school pa mga kapatid nito. Mom, tita. Yes, Calv? Sorry tita kung natatawag kitang mommy minsan. Ayos lang sa akin, ayaw mo ba? Gusto po, wala naman pong papalit kay mommy pero miss na po kasi namin siya. Ginulo niya ang buhok ng pamangkin.
Okay lang, Calv. Mommy nang itawag niyo sa akin. Sabihin mo rin sa mga kapatid mo na okay lang naman sa akin na tawagin niyo akong mommy. Ako naman talaga magiging mommy niyo mula nang mawala si ate. Magiging masaya ako kung di niyo na ako tatawagin tita. Talaga po? Oo. Pwede din po ba namin tawagin daddy si tito? Yan ang itatanong natin sa kanya pagka-uwi nila ng mga kapatid mo. Sa ngayon, inumin mo muna tong gamot para makapasok ka na bukas. Okay, mami. Niyakap niya ng mahigpit si Calvin bago ito pinainom ng gamot. Iniwan niya si Calvin sa kwarto nito at nagsimula na siya magluto ng hapunan. Doon dumating ang Lior kasama ang dalawa pang kambal na sina Clint at Clayton. Mommy, kumusta na si Kuya Calvin? Andon, nagpapahinga sa kwarto. Pwede po kami maglaro, Mami. Hayaan na muna ang kuya niyo. Gumawa na muna kayo ng assignment habang nagluluto pang mami niyo ng dinner. Okay, Dad. Hindi na napigilan ni Amber ang mapangiti nang kahit pala si Lior ay itinuturing na ring daddy ng mga bata. What's for dinner, honey? Tinaasan niya ng kilay si Lior, pero sa huli ay sumagot na lang din siya dahil mukhang walang balak ang lalaki na bawiin ang itinawag nito sa kanya. Mashed potatoes at steak. Kaya naman pala sobrang bango. Tulungan na kita magain. Salamat. Dumating naman ang mga helper. Magpapahinga ka rin. Baka naman puro ko na lang kilos dito sa bahay. Alam ko namang nagtatrabaho ka din. Mas gusto kong pinagluluto at inaasikaso ang mga bata. Then, let's make this real. Di mo kailangang huminto sa passion mo sa interior designing. Magagawa natin ang paraan yan. Besides, kasal naman na tayo. Pag-iisipan ko. Bago bumalik ang tensyon ni Amber, sa niluluto ay hindi nakaligtas sa kanyang ngiti ni Lior. Halatang masayang-masaya ang lalaki dahil sa sinagot niya. Maliksi din itong naghanda ng lamesa para sa kanila. Habang kumakain sila, nararamdaman na niyang sumasama pakiramdam niya. Minabuti niyang magpaalam agad na magpahinga ng makakain. Ang bagong katulong na nagligpit ng mga yon. Okay ka lang ba? Hindi na niya nagawang lingunin pa si Lior nang sundan siya nito sa kwarto niya dahil nagtalukbong na siya ng kumot. Masama ang pakiramdam mo? Okay lang ako. Kailangan ko lang ng tulog. Akala niya umalis na si Lior kaya prente na siya natulog doon. Pero namagising siya dahil mas sumakit ang kasukasuan niya at maramdaman tumas ng lagnat niya. Ay inabutan niya si Lior na pinupunasan siya ng malamig na bimpo. Anong ginagawa mo? Nanghihinang tanong niya kay Lior. Kanina pa kitang binabantayan. Tumas ng lagnat mo kaya nagdala na ako dito ng malamig na bimpo. Ang mga bata, si Calvin. Okay na siya. Mukhang nahawa ka sa kanya kaya ikaw naman na may sakit. Sinalag niya ang bimpong ipinupunas nito sa kanya. Sabi ako, okay lang ako. Kaya ko to. Alam ko namang kaya mo pero hindi ko hayaang ikaw ang mag-asikaso ngayon sa sarili mo. Lalo pa nandito naman ako. Kaunti lang ang kinain mo kanina kaya nagluto ako ng sopas. Hindi ako papayag na hindi ka kakain. Nagluto ka? Oo, may sakit ang misis ko eh. Hindi pa ako umuoo sa alok mo. Remind niya sa lalaki. Maghihintay pa rin ako. Buo ang loob na sabi ni Lior. Itayo mo ko. Iinom ako ng gamot. Kumain ka muna. Sumaglit si Lior sa kusina bago bumalik sa kwarto niya bitbit ang sopas na niluto nito. Kukunin niya sana mangkok nang ilayo yun sa kanya ni Lior. Ako na may princess. Hindi mo ko princess. Well, may queen. Hinalikan pa ni Lior ang kamay niya na bahagya na lang nagpangiti sa kanya. It was automatic. Tila ba binuhay na naman ni Lior ang dating siya na akala niya noon ay wala na. Mas natibag pa nga ang pader na binuo niya sa pagitan nila ni Lior ng mga sumunod na araw. Umaaga't gabi, nakabantay lang sa kanya ang lalaki. Iiwan lang siya nito kapag ihahatid at susunduin nito mga bata. Kapag babalik naman ito sa kanya ay palaging may pasalubong. Halos 3 araw lang siya may sakit at gumaling din agad siya dahil sa tiyaga ng lalaki. Sure ka bang magaling ka na? Oo naman magaling na ako. Ako naman yata magkakasakit. Nagkunwari si Lior na humiga sa binti niya. Itutulak sana niya ito ngunit natukso siyang haplusin ang buhok nito. Matagal silang nagkatitigan hanggang sa bumangon na si Lior para lang siilin siya ng halik. Sa pagkabigla, hindi na nagawa ni Amber na mag-isip. Hinayaan niyang tumugon ng mga labi niya na para bang may sarili itong buhay. Malalim ang halik na yon at ramdam na ramdam ni Lior ang pagpipigil. Kung hindi ka, titigil na ako dito.
Nakaramdam si Amber ng tunay na pagmamahal at respeto sa puntong yon mula kay Lior. Alam niyang kung gugustuhin ng lalaki, aangkinin siya nito ngayon din. Bilang kilala niya ang sarili niya, alam din naman ni Amber na hindi siya tatanggi. Pero iyong pagpipigil nito sa sarili dahil iniisip nito ang desisyon niya, malaking bagay yun para sa kanya. Iyon ang unang hakbang sa panunumbalik ng tiwala at respeto niya sa lalaki. Gentleman pa rin naman pala ito. Iyon mismo nagtulak kay Amber na pakawalan pansamantala ang bersyon na sarili niyang mahal na mahal si Lior. Sinugod niya ng halik ang binata at parehas nilang sinamantalang pagkakataon na wala ang mga bata sa bahay. Ipinaubaya niya ng buo sa lalaki ang kanyang sarili. Sa pagiging maingat at masuyo ni Lior sa ginagawa nitong mahika sa buo niyang pagkatao, alam na agad niyang hindi niya pagsisisihan yon. Halik sa noong iginawa ni Lior sa kanya nang mahiga siya sa dibdib nito. Virgin wife, pasensya ka na talaga kung ngayon lang nangyari to. Sabi ko na, making love with you will be amazing. Anong ibig mong sabihin? I've been only dreaming about this since the day that I met you. Natawa na lang siya. Mula talaga na makilala mo ko? Oo nga. Alam mo, naisip ko, baka selfish ako. Kasi hindi kita inunawa noon. Dapat, inintindi kita kasi nawalan ka tagluluksa ka. Guilty ako. Hindi ako naging mabuting anak sa kanila. Tapos sabay pa sila nawala. Sumabay pang pagluluksa ako nung umalis ka. I'm sorry. Ang immature ko dati. Hinalikan niya si Lior na magaan sa tungki ng ilong nito. Pareho lang naman tayo. So, ngayon hindi na ba? Ngumisi si Lior. Oo, hindi na tayo maghihiwalay. Tinitigan siya ni Lior sa mga mata. Seryosong nangungusap ang titig nito sa kanya. Pero may pakiusap pa ako. Pwede mo bang ipangako sa akin na bibigyan mo ko ng panahon na sabihin sa iyo lahat oras na pwede ko nang aminin sa iyo totoo? So, may sikreto ka pa dyan? Hindi ko gustong may nililihim sa iyo, Amber. Trust me, hirap na rin ako. Muling hinalikan ng lalaki ang labi niya. Kung ano man ang hindi niya pa alam, sigurado siyang walang kinalaman yon sa nararamdaman para sa kanya ni Lior. Dahil buong katawan at pagkatao ni Lior, isinisigaw ngayon na mahal nga siya nito. Kaya nagpasya siyang hintayin ang tamang panahon na pwede na itong maging tapat sa kanya. Sa ngayon, pinipili na lang niyang namnamin ang bawat oras na kasama niya ito at ang mga pamangkin niya. Mula nang may maganap sa pagitan nila, nakumbinsi na rin siya ni Lior na doon na matulog sa tabi nito, bagay na hindi naman kinuwestiyon ng mga bata. At nasa pagitan na naman sila ng pagniniig na makatanggap ng tawag mula sa school. What? Sige, papunta na kami. Ano nangyari? Natulak si Clayton ng kaklase nila. Tumama sa batong ulo ng bata. Maiksing paliwanag ni Lior bago tuluyan nagbihis at kinuha ang susi. Sa sobrang pag-aalala ni Amber ay dali-dali din siya nagbihis at sumunod sa nobyo. Sa ospital, sinabi na sa kanila ng doktor na kritikal ang lagay ng bata. Kailangan nating masalinan agad siya ng dugo. Ako po ang tita. Hindi na natapos pa ni Amber ang sasabihin na magsalita si Lior. Ako ang ama ng bata. I am 100% much. Litong-lito si Amber sa sinabi ni Lior. Ito daw kamong ama ng pamangkin niya. Bago pa siya makapagtanong ay sinama na si Lior ng isang nurse para makuhaan na ito ng dugo. Inisang tabi niyang narinig na yon alang-alang sa pamangkin niyang kinakailangan ngayon ng medikal na atensyon. Hindi naman niya magawang tanungin kay Lior ang mga nasa isip niya pagkabalik nito sa kanya dahil namumutla ang lalaki at halatang nag-aalala din. Nakahinga lang silang dalawa na maluwag nang sabihin ng doktor na ligtas na si Clayton. Mr. Lior Graves, okay na anak niyo. Ililipat na namin siya sa private room ninyo. Doon niyo na lang siya hintayin. Mahigpit ang pagkakahawak ni Lior sa kamay niya nang tunguhin nilang private room. Doon siya nagkaroon ng pagkakataon na tanungin ng lalaki. Anong ibig mong sabihin? Anak mo at ni Ate Amanda ang mga bata? Amber, please. Kailangan ko muna makausap si attorney tungkol dyan. At huwag mo muna sabihin sa mga bata. OMG! Niloko niyo ba kami ni Kuya? Kabit ka ni Ate? Amber, huwag ka na munang basta mag-isip ng ganyan. Ano palang dapat kong isipin, ha? Naudlot ang pag-aaway nila na makarating na sa kwarto sina Calvin at Clint kasama ang bago nilang kasambahay.
Maya-maya ay si Clayton naman ang inihatid doon. Hindi nila pwedeng banggitin sa mga bata ang nalaman niya, lalong hindi niya pwedeng ipakita na nagagalit siya dahil doon. Hindi siya makapaniwala na magagawa ng ate niya sa asawa nito ang ganong klase ng kataksilan, lalo na sa best friend pa ng brother-in-law niya. Mapapalampas niya pa sa kanila ni Lior dahil umalis siya at nag-file ng annulment. Gusto niya saktan ngayon si Lior pero hindi niya pwedeng gawin, lalo pat naroon ang mga pamangkin niya. Mommy, anong oras gigising si Kuya Clayton? Clint, baby, kailangan pa ni Kuya mo ng pahinga. Hintayin natin siya magising. Kung gusto mo, maidlip ka na sa kabilang kama, doon na kayo ng Kuya Calvin mo. Hindi nagsasalita si Lior ngayon. Nakatitig lang ito kay Clayton. Sa sobrang hindi niya matiis na makita ang pagmumukha ni Lior, ay nagpaalam siyang kukuha lang ng gamit sa bahay at babalik. Iyon ang ginawa niya, pero bumalik lang siya sa ospital nang alam niyang wala na si Lior doon. Ang bagong katulong ang nagsabi sa kanya nang umalis ang binata sa ospital para ihatid sa school ang mga bata. Gising na si Clayton pagbalik niya. Mommy, sorry po nag-alala kayo ni Daddy. Naglalaro lang naman po kami. Oo anak, alam na namin. Nagsorry na rin ang kaklase mo. Ang importante ngayon, magpalakas ka na at magpagaling ha. Tumango ito. Napatitig si Amber ng husto kay Clayton. Doon niya napagtantong kamukha nga ng mga pamangkin niya si Lior. Hindi niya agad napansin yon dahil sa sobrang close sa si Lior at Mauro. Inakala niyang normal nang maging magkahawig ang mga ito. Hindi pala basta pagkakahawig lang yon dahil anak talaga ni Lior ang mga bata. Gusto na lang niyang maiyak sa mga nalaman. Bigla niyang naalalang ginawang pag-iwas sa kanya noon ni Lior. Dahil ba yun sa mahal nitong ate niya noong mga panahong yon? Naitanong niya ring bigla sa sarili kung kaya ba siya pilit na nirereto ng ate niya kay Lior ay para hindi mahalata ang kataksilan ng mga ito. Samot-saring masasamang isipin na naglalaro sa utak ni Amber ngayon. Kaya nang makatulog ang pamangkin niya, ay ibinili niya ito sa katulong at nagpasya siyang dalawin ng puntod ng ate niya at ng asawa nito. Doon siya umiyak. Kaya bang kulit ni Lior at gusto niya makuha ang mga bata dahil sa kanya talagang triplets? Ha ate? Tinawanan niya ang sarili. Alam niyang wala naman siyang makukuhang sagot sa patay. At mas lalo siya nakakadama ng frustration dahil si Lior ang involved dito. Hindi niya matanggap na nagkaroon ng relasyon ng ate niya at si Lior nung panahong mahal na mahal pa niya ang lalaki. Alam ko nasa tahimik na kayo ni Kuya Mauro. Pero sana naman sinabi mo lang sa akin ang totoo noon. Sana hindi ko nalang minahal si Lior kasi ang sakit-sakit. At sakit isipin na ikaw palang kahati ko sa kanya. Ngayon sinasabi niya sa akin na mahal niya ako. Hindi ako nakakasiguro kung ako ba talaga ang mahal niya o ikaw ba. Umalis siyang mabigat ang loob. Gustuhin man niyang bumalik ngayon kay Clayton sa ospital. Pero alam niyang naroon na si Lior, kaya nagpasya siyang magtungo na lang sa apartment niya. Doon niya nilunod ang sarili sa alak. Isang araw pa lang niyang hindi kinakausap si Lior, ay ginugulo na nito ang nananahimik niyang cellphone. Nang wala itong makuhan sagot sa kanya, ay natagpuan na lang niya ang lalaking kumakatok na sa labas ng apartment niya. Amber, mag-usap tayo please. Please naman. Katok ito ng katok pero wala siyang balak na pagbuksan ng lalaki ng pinto. Umalis ka na. Sabi ko na nga ba't hindi dapat ako nagtiwala sa'yo? Ano ka mo? Mahal mo ako? Sigaw niya. Ako ba o si ate ang mahal mo? Amber. Siguro. Sinasabi mo lang yan para mahulog ako ulit sa'yo. Para ano? Para maging substitute ng ate ko? Dahil ngayon wala na siya, ako na lang? Ganon? How dare you, Lior? Muling kinalampag ni Lior ang pinto niya pero nanindigan siyang hindi niya ito haharapin. Gusto lang niyang madinig nito ang lahat ng hinanakit niya. Di ba sinabi ko sa'yo noon? Patay na yung Amber na mahal ka. Nagsisisi ako na binigyan pa kita ng pagkakataon. Kung sa iyo ang triplets, ako na lang ang susuko sa custody. Pero sana hayaan mo pa rin ako maging parte ng buhay nila. Hindi na nga siya nakarinig ng katok pagkatapos niyang masabi yun. Malamang na sumuko na si Lior. Mahal niya ang ate niya. Pero mula pagkabata, palagi na siya nakatago sa anino ng kanyang kapatid. Si Amanda ang perpekto sa kanilang dalawa at pakiramdam niya, siya ang latak. Pero kahit ganoon, hindi siya willing na maging option at panakipbutas lang. Alam niya kung anong klase ng pagmamahal na deserve niya.
At hindi tira-tirang pagmamahal lang ni Lior para sa atin niya ang tatanggapin niya para sa panghabang buhay. Sa mga sumunod na araw, tinataon niyang wala si Lior kapag pinupuntahan niya mga bata sa bahay. At dahil may isip na rin naman ang mga pamangkin niya, naunawaan agad ng mga ito na may problema na naman sila ng daddy ng mga ito. Balik po ba kayo sa apartment, Mommy? Pahabol na tanong ni Calvin bago siya makatayo para umalis. May project kasi ako ngayon mga anak. Kailangan ko muna magpunta sa apartment. Nag-away po ba kayo ni Daddy? Nako, Clint. Parang hindi pa kayo sanay sa amin Palagi naman kaming nag-aaway Work lang talaga to. Kailan ka po babalik? Dagdag na tanong ni Clayton habang nakahawak pa rin sa kanyang kamay. Siguro next week? Hindi ko pa alam. Basta habang hindi pa ako tapos sa trabaho, bibisita na lang ako dito sa inyo. Ha? Huwag na kayo mag-alala. Nakaalis nga siya doon bago pa dumating si Lior. Pero nasa kotse pa lang siya, nakatanggap na siya ng mensahe mula kay Attorney Lubangco. Mabuti at hindi ka busy, Amber. Nakangiting saad ng abogada na makaupo siya sa harap nito sa loob ng sarili nitong opisina. Mukhang mahalaga kasi ang sasabihin niyo. Although mukhang may idea na ako sa pag-uusapan natin ngayon. What do you mean? May sinabi ba sa'yo si Mr. Graves? Accidentally, nalaman kong anak niyan triplets ni Ate Amanda at Kuya Mauro. And? I knew it. Alam mo to, attorney. Kaya ba pinipilit mo ako makipagay sa lalaking yon dahil alam mong mas may karapatan siya dahil siyang biological father? Alam mo din ba noon magkalago yung ate at si Lior? Hey, Amber, stop making assumptions. Sinisigurado ko lang naman sa'yo na walang ibinahagi si Lior tungkol sa confidentiality agreement. Anong ibig niya sabihin, attorney? Ako gulong-gulo na Di ba si Ate Manda at si Kuya Mauro ang kliyente mo? Bakit may confidentiality agreement kay ni Lior? Tama ka. Sa katunayan, family attorney ako ng mga Salameda. Ang ama ni Mauro ang kumuha sa akin. At ang sinasabi kong confidentiality agreement ay sa pagitan ni Mauro at Lior. Bakit may ganon? Dahil si Mr. Lior Graves ang sperm donor ng kliyente ko. Sperm donor? Baog si Mr. Mauro Salameda. Hindi niya kayang bigyan ng anak ang ate mo at alam nila yun noon pa lang. Ibig sabihin, wala talagang relasyon si ate at Lior? Paano mo naman naisip yan? Matalik na kaibigan ni Mauro si Lior. Bakit hindi na sinabi ni Lior sa akin ang tungkol dyan? Simple lang, Amber. Tapat na kaibigan si Lior at nangako siya sa kliyente ko na wala siyang sasabihin. Pumirma din siya ng agreement at nasa kasunduan na yon na kapag may nakaalam na siyang biological father ng triplets, ay pwedeng mawala sa kanyang kustodiya ng mga bata at hindi niya gustong mangyari yon lalo pat wala na ang mga kaibigan niya ngayon. Doon na naiyak si Amber. Bukod sa mag-asawa, sa akin at kay Lior, wala nang dapat na makaalam ng tungkol sa arrangement. Kahit ang mga bata, hindi nila pwedeng malaman ng totoo. Pero dahil sa pagmamakaawa sa akin ni Lior, kailangan kong sabihin sa yung totoo. But you have to sign the same agreement, Miss Rivera. Oras na may mapagsabihan ka ng tungkol sa sikretong ito, magkakaroon si Mr. Gibbs ng full custody ng mga bata. Nakahinga na maluwag si Amber sa mga nalaman. Nasaan ang agreement na yan? Pipirmahan ko na. Pagkatapos ng meeting niya kasama si Attorney Lubangco, ay nagpasya na siyang tawagan si Lior. Isang ring pa lang, sinagot na agad ng lalaki ang tawag niya. Amber, nasan ka? Papunta na dyan. Nasa bahay ka? Wala, akong pupunta sa'yo. Please, dyan ka lang. Naihinto ni Amber ang minamanehong kotse sa gilid ng Binondo. Intramuros Bridge pagkasabi ni Lior na doon lang siya. Ilang minuto lang niyang hinintay ang lalaki at pagkakita niya rito, ay mahigpit niya itong niyakap pero mas mahigpit pang yakap ni Lior sa kanya. Iginiya siya nito sa loob ng sasakyan, dala nito at doon sila nag-usap. I'm sorry kung hindi ko masabi agad sa yung totoo. Sorry din kung na-judge agad kita. Nag-isip na agad ako na masama tungkol sa inyo ni ate. Kahit sino namang makaalam na anak ko mga pamangkin mo, yun din ang iisipin. Sa totoo lang noong una ayokong pumayag Ayaw mag-donate si Milia sa mga kaibigan ko. Pero ipinaliwanag sa akin ni Mauro na mas gusto niya sa akin manggaling ang gagamitin sa in vitro dahil pamilya ng turing niya sa akin. Mas kapatid pa nga niya ako kaysa sa mga pinsan niya lalaki. Kaya sa huli, pinagbigyan ko rin sila. Pagkasilang pa lang ng mga bata, pinaghandaan na nila lahat at gumawa sila ng will na kung sakali mang mawala sila,
Sa akin nila ipagkakatiwala ang mga bata. At dahil alam ng ate mo kung gaano mo kamahal ang pamilya nila, isinama ka niya sa will. So, totoo yung sinasabi mong gusto mo ko? Oo, to be honest, ang ate mo talagang gusto ko noon. I was madly in love with her. Pero mahal na mahal niyang best friend ko, kaya para daw makalimutan ko na siya, subukan ko raw na kilalanin ka. Kaya palagi kanyang kinukwento sa akin. Gustong sumama ng loob na naman ni Amber pero pinili niya makinig. Nung una kita makita, talaga na-attract ako sa'yo. Hindi ko pa alam noon na ikaw si Amber. Pero naipakilala ka na sa akin ng ate mo, doon na ako nagpasya na iwasan ka. Dahil gusto kong protektahan ka mula sa sarili ko. Gusto ko muna mag-move on sa ate mo dahil ayokong pasukin natin ang isang relasyon habang nakikita ko lang si Amanda sa'yo. I wanted to see and appreciate you for you. Habang sinusubaybayan kong buhay mo sa malayo, napagtanto ko na may mga katangian kan sa'yo lang at hindi ko makikita sa ate mo. Doon nagsimulang mahulog ako sa'yo. Gustong gusto ko ang dedikasyon mo sa passion mo. I admire you for chasing your dreams. Mas lalo ka rin gumanda sa mga newspapers na nag-cover ng mga tagumpay mo. Stalker. Yeah, you can call me that. And Amber, honey, this stalker is madly in love with you now and forever. Naiiyak siyang yumakap sa lalaki. Do you still love me? Kahit palagi kitang inaaway at pinagsasalita no na masasakit. I deserve them anyway. Pero Amber, mahal na mahal kita kahit pa nung puro galit lang ang binibigay mo sa akin. Mahal kita kahit ano pang mangyari. Can you give me one more chance? Tumango si Amber bago sinalubong ang halik ng lalaki. Pero ngayong yelo ang puso niyang natutunaw sa bawat halik ni Lior. Napakainit kasi ng labi ni Lior na tila ba uhaw sa mga halik niya. At ang halik na yon ay mas lalong naging malalim ng second chance na ibinigay niya rito ay nauwi sa isang magarbong kasal. Hindi pumayag si Lior na hindi sila ikasal at this time sa simbahan na. Ang triplets ang naghatid sa kanya sa altar. Nang i-announce ng pari na mag-asawa na sila ulit, ay iginawad sa kanya ni Lior ang pinakamalalim at mahabang halik. Nagpalakpakan ng lahat. Niyakap agad sila ng mga anak nila nang matapos ang seremonyas. Bago sila magpunta sa cruise ship kung saan sila mag-honeymoon, ay dumalaw muna silang dalawa sa puntod ni Amanda at Mauro. Bro, Amanda, okay mag-alala. Aalagaan ko mga bata at si Amber. I hope you guys are happy now. Ate, I'm sorry ulit kung nahusgahan kita. Salamat sa pagmamahal mo. Iingatan ko mga bata at itong asawa ko. Mahigpit ang hawak ni Lior sa kamay niya ngayon, saka nito hinalikan ang likod ng palad niya. Pagkatapos sila mag-alay ng dasal ay umalis na silang dalawa. Sa cruise ship, hindi matahimik si Amber dahil palagi niyang tinatawagan ng mga bata. They'll be fine. Imposibleng pabayaan sila ng 5 katulong sa bahay. Baka lang kasi hindi nila gusto yung luto ng bagong kusinera. Tinawagan ko na yung chef na paborito nila. They'll be fine. Nagtiwala siya sa kanyang asawa at nagsimula na nga siyang mag-enjoy sa bakasyon na yon. Ngunit hindi pa man natatapos ang isang araw, ay sumama ng pakiramdam niya. May doktor sa cruise na tumingin sa kanya at doon nila nalaman na nagbunga na mga gabing pinagsaluhan nila ni Lior bago pa man sila ikasal. Talaga? Buntis ka? Tumango siya. Sobrang saya ni Lior noon. Sa kaligayahan ng bilyonaryo niyang asawa, ay nanlibre ito ng inumin sa mga guest. Ang dami tuloy na bumabati sa kanila. Pagkatapos ng cruise, ang triplets naman ang nakaalam ng balita at ilan nilang kaibigan. Para kay Amber, tila natutupad na mga pangarap niya noong bata pa siya. Ang hands-on niyang asawa ay mas piniling magtrabaho na lang sa bahay para mas maalagaan siya lalo nang mas lumobo ng kanyang tiyan. Pati ang 3 niyang anak ay palagi ring nakaalalay. Minamasahe siya ngayon ni Clint sa likod, habang si Calvin ang kumukuha ng pagkain niya at si Clayton naman ang naghahanda ng papanoorin nilang movie sa TV. Samantalang ang mahal niyang asawa ay nagmamasahe sa paa at saka kanyang binti. Grabe naman ang pag-aasikaso niya sa akin. Siyempre, Mami, alam naming mahirap ang pagbubuntis. Lagi ka na lang nasasaktan kahit sa pagtayo lang. Napangiti na lang siya sa sinabi ni Clayton. Habang pinapanood niya mag-aama sa pag-aalaga sa kanya, alam niyang kapag lumabas na rin ang kanilang unika iha, ay magiging prinsesa din ito ng pamilya. Excited na kaming makasama si Baby Cassie, saad ni Clint.
Siya nakaisip ng Cassandra pero Cassie ang nickname na ibinigay ng triplets sa magiging kapatid ng mga ito. Di ba, Mami, isang buwan na lang po makikita na namin si Cassie? Oo, Calvin anak. Kaya nga alerto tayo boys. Palagi niyo sisilipin si mami niyo, baka mamaya nagle-labor na siya. First time daddy si Lior pero palagi ito nagre-research tungkol sa panganganak. Kaya alam niyang hindi niya kailangan mag-alala dahil palaging handa ang mag-aama niya. Sa kalagitnaan nga ng panunood nila ay si Clint ang nakapansin na hindi na siya komportable. Sumasakit na kasi ang tiyan niya kaya ora mismo binuhat siya ni Lior papunta sa kotse. Nakasunod ang triplets bitbit ang mga bag na inihanda niya. Kinabukasan, isinilang na niya si Cassandra Emmanuel Rivera Graves. She's pretty just like you. Mas kamukha nga niyang ilong mo. Hinalikan siya ni Lior habang pinanonood ang mga anak nilang lalaki na nakabantay sa anak nilang bagong silang. Alam ni Amber na simula pa lang yon ang kanilang habang buhay. Marami pa silang pagdadaanan ni Lior. Pero dahil sa matibay ang pundasyon ng pagmamahal nilang dalawa, panatag siyang magkasama nilang haharapin ang lahat at ang pagmamahal nila ang patunay na ang pag-ibig ay mas masarap sa pangalawang pagkakataon at ang pagpapatawad ay isa sa mga sekreto sa matibay na relasyon. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!